From Venice, Madison. Can't wait na magka-movie kayo! Ay, sige, hingin natin ang inyong reaction. Meron kayong magiging movie, di ba? Na boses. Di ba? May idadub kayo. Di ba? Oo. Sila yung nagulat sila. Yung picnic. Sige, yung picnic pag-usapan. Well, first time po namin na magkaroon ng ganung klase ng trabaho, yung dami. And enjoy po siya, masaya. And medyo mahirap lang compare sa pag-aarte. Yan, kasi kami po yung kailangan dumepende dun sa actors. And then, yung kung ano yung reaction nila, ganun na. Kung may parantong na sa boses namin. So, parang mas mahirap po siya compare sa pag-aarte. Mas nahihirapan ka doon dito sa talagang acting na may mukha. Yes. Kasi parang sa dubbing po kasi, pumapasok sa ibang world. Sa ginawa namin, kailangan kami mismo yung mag-adjust sa kung anong emosyon yung dapat nilang, or yung dapat na ipakita nila. Kailangan na nakakonect yung boses din namin. Sa pag-arte naman po kasi parang kami yung kailangan ano ba? Sa pag-arte kasi natural lang, pero kasi sa pag-dub, kailangan talaga yung kung ano yung emosyon na pinapakita ng actor, ganun din yung boses. So parang mas challenging siya for us. Kasi yung kapag acting na may mukha rin, pwedeng style ninyo. Pero pag dubbing, dapat style nung nakikita nila. Ito naman okay, next question natin. From Bix Almacen of Bix Buzz. Hi, Bix! Hi, hello, actually, nandun ako sa audition ni Jacob sa sa Galleria. Talaga? Yes! So talagang dumaan siya sa audition. Na-feel mo na doon na matatanggap siya? Yes! Tinabihan ko siya sa picture. Actually, nilagyan ko nga ng aeroplano na emoji yung picture kasi kawawa pa rin. Oh, okay. Yes. Pero nakakatawa kasi yung journey nila, di ba? After BB, ikaw na nasa showbiz na sila. Pero ano yung mga bago ninyong discovery sa isa't isa? Ano hindi nyo na-discover nung nasa loob pa kayo ng bahay? Marami. Like I mean, siguro yung pinaka sa bahay kasi, sobrang gawin hindi naman lingid sa akalaman nila lahat eh. Sobrang careless niya gumalaw, ganyan, sobrang kulit. Nakala mo, walang batas eh. And then, after namin lumabas ng bahay, may isosoft pala itong babae ito, gano'n. May ano? May mas isosoft pa. Wow! Ang demure talaga Pilipino bigla, Piang. May soft side siya. Which nakatawa naman. Wait, kailan mo nakakikita yung soft side ni Piang? Ano naman, describe mo naman sa amin, like kapag kumakain ba? Kapag kailan? Pagtulog lang. Kaya pagpagod ko siya, pagpuyat, gano'n. Kasi laging kami, ang nakikita namin, super energetic lagi ni Piang. So kailan yun? Ako ba? Every time naman kausap lang mo kami, like, personal or kahit sa call lang. Sa phone? Nagtatawagan din kayo? Gusto mo ba marinig kung paano siya mag-baby talk? Baby talk! So paano? Ew! Sample! May baby talk! For kids. Ikaw, anong reaction mo doon sa sinabi na mga isa-soft ako ni Paso? Kaya naman, siguro, meron naman talaga din akong soft side. Pero pili lang kung kanino ko ipapakita yung pagka-soft side ko. Kasi, nakikita na lahat yung maligalit ako. Mas gusto nung iba yung ganun ako. So, pinapakita ko lang yung soft side ko sa komportable tao. Yes. So ano yung na-discover mo kay JM dito sa labas ng bahay? Sa loob kasi ng ito lang ang pinaka. Sa loob kasi ng bahay, lagi siyang masaya. Hindi siya nawawalan sa mood. Actually, or pag nawawalan siya sa mood, babasa lang siya ng libro, ganyan. Pero hindi siya masungit. Kaso, paglabas ng bahay, grabe, mas moody pa pala siya sa akin. As in, sobrang moody niya. So paano mo sinasabihin yung pagiging mood niya? Leslie Piang. Pag,
Meron yan eh. May step by the step yan. Step by the step. Bago sumakses. So, una, pagka alam kong wala siya sa mood, minsan kukulitin ko siya para ma-restore yung energy niya. Kaso na natin. Okay. Pangalawa, pag wala siya sa mood, binibigyan ko siya ng time. Kasi maya nasa mood na yan. Kailangan niya lang huminga, kailangan niya lang ng music sa tenga. And then okay na. Pero pag masulit ako, mas masulit ko siya. Ganun yung na-discover ko talaga. Fake news. So, hindi talaga natin pwede i-judge yung mga tao sa first impression, no? Akalain natin, di ba? Mas masungit eh. Pero mas masungit pala si JM. Okay. Thank you. May mga na-discover din tayo ngayon. Ngayon naman, pumunta tayo kay Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Congratulations! Nasabi ni JM na nag-baby to ka daw. No! So, JM, baby mo ba si Fiang? Baby, ito ko ng uso. Anyway. Hindi ako nagbe-baby to. Isipin mo naman, yung ganito, magbe-baby to. No! Latina. Anyways, lagi kayo magkasama. Parang halos lahat ng event and projects. JM, kaya mo bang mawala si Fiang? Ako na yung sasagot. O sige. Hindi. Ikaw, Fiang, kaya mo bang mawala si JM? Grabe, diretso yung tanong. Hindi, oo, karamihan naman ng projects magkasama ko. Kung kaya kong mawala si Fiang, well, darating talaga yung mga ganong klase ng trabaho na minsan si Fiang, minsan ako. Pero siguro hindi ko kaya mawala yung support ni Fiang. Kasi, wala. Parang imposible makakuha ko ng project na wala yung support ng binibigay. Okay. Ito for my last question. Pero pwede nyo naman hindi sagutin. Kasi todo na yung sweetness nyo dalawa sa mga event. Tanong ko lang, JM, kung may plan ka bang ligawan si Fiang or nililigawan mo na ba si Fiang? Or hindi na kailangan? Grabe, init pala Kami na dito nasasagot. Sobrang init pala dito. Ganito sa Star Magic Spotlight Press Con. Gaya ng sinabi ko kanina, siguro sa ngayon, pausal gamit sa trabaho, sa karir niya. At niwala naman ako, darating ako sa puntong yun. Any comment, Fiang, na dadating daw siya sa punto? Siyempre, ito na yun eh. Gusto ko ikaw na lang. Ikaw na lang! Kita ko ba tanong sa kapatid? And comment. Wala. Okay. Congratulations and Thank you. see you sa Unforgettable Ago. Thank you, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Alam niyo, nagugulat ako. Diretso kayo sa mga gusto. Grabe. Okay, now from Facebook, ito naman from Gail Austria. What is one habit of JM or Fiang that makes you smile? So, sa each other. Habit mo, habit niya, that makes you smile. Habit, so ibig sabihin, ano to, laging ginagawa. Ano mga lagi niyang ginagawa na napapangiti ka? Lahat eh, kahit dumating siya sa punto na nagsusungit, kahit makulit. Wala, napapangiti na ako na, alam mo yung pure happiness, ganyan, tatawa ko na. So, nangyari sa'yo, ganun. So, parang lahat, ganun. Lahat? Ang pinag-say yung lahat. Kahit naman ang ginagawa niya, mas mapasimple man niya ng elegante. Basta siya yung gumawa, masaya ako. Pagod tayo sa last na ginawa niyo sa isa't isa na napangiti yung isa't isa. Anong naaalala niyo? Latest. Yung last yun eh, nasa candle ka. May merchant kasi, may merchant yung, Okay. kasi yung favorite band ka doon. Okay. River Maya. Oh, River Maya may merch. Okay. Nakakuha siya ng and ayun, akala ko hindi niya ibibigay sa akin. So, Binigay niya sa'yo. Yes, so may kwento nun. Nag-atis kasi yung River Maya ng cap and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng cap. Tapos ako,
ako, fan nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? Ganito, ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. So ako, nalapit ko sila. And then lumapit din ako. Picture kami. And then, may gusto niya yung cup. Yun ang kapalit, picture. So, in-effortan mo rin ha, para makuha talaga yun. Okay. Oh, baliktad naman, ikaw, ano naman nagpa-ngiti sa'yo na ginawa ni Jay? Latest. Pag siguro, kung nasa fandom din kami, in-order niya ako ng pagkain. Hindi naman niya kinakain. Ay, nakain ko. In-order niya ako ng pagkain. Pag sinabi kong gutom na ako, order siya pagkain. Ay, oo, masaya yun, no? Sinabi mo lang, gutom ako, tapos mamaya may pagkain na. Ay, iba. Okay, ngayon naman punta tayo sa next question. Janice Navida of Bulgar. Hi, Pia. Hi, JM. My question is, ramdam nyo na ba na sikat kayo at kailan nyo naramdaman yan? Ano yung naging basihan nyo para maramdaman sikat na kayo? Siguro po sa amin, hindi po namin sinisingin sa utak namin na sikat po kami. Kasi, same pa na naman po eh. Kung ano po kami sa loob ng bahay ni Kuya, ganun po rin po kami sa paglabas. Hindi po namin hinahayaan na kainin po kami ng kasikatan. Siguro, masaya lang po kami ngayon na meron po kaming ganitong klaseng trabaho at may ganun kami kalakas na fandom. Masaya po kami, pero hindi po namin sinasabi sa sarili namin na ay sikat kami. Kasi parang pangit naman po na hanggang lumaki po yung ulo namin. Hindi po kami mapapayag na lumaki po yung ulo namin sa isa't isa. Pero ramdam nyo na yung pag nasa public place kayo, pinagkakaguluhan kayo. At gaano ka-importante sa inyo yung privacy? Sa ngayon mo talaga, parang limitado mo talaga yung privadong moments namin kasi kahit saan mo kami kung magpunta, nakikita namin nasa social media na ganyan. Well, siguro, sa ina ko inaabot ng sabi niya masikatan. Pero mas, kumbaga, mas iisip na lang namin na mas makikilala ko kami ng karamihan. Which is, gano'n naman mo talaga dapat kasi nandito kami sa showbiz and sobrang grateful ko kami sa part na yan. Pero at the same time, hindi ko namin hinayang nag-sink in mo sa utak natin. Pero conscious ba kayo dun sa i-act nyo publicly? Kasi nga alam yung lahat nakatingin sa inyo. Well, pagdating naman dun sa ina-act ko namin, nilalagyan naman ako namin ng kahit paano care, pero ayaw ko kasi namin magpaka-filter eh. Ayaw ko namin lagyan ng filter yung mga sasabihin namin, yung mga galaw namin. Kahit alam namin sa industriya, kailangan yung galaw, which is hindi naman namin part ko yung ganun eh. Siguro, galing mo kami sa platform na which is kailangan magpakatotoo, yung PBB nga. At wala naman na ho dapat kami itago doon kasi PBB na ho rin. Nakilala na ho kami doon na ganito, ganyan. So, bukod sa nakasanayan, wala naman na ho kami dapat ipakita pa. Which is yun na ho yung nakasanayan na rin naman nilang makita sa akin. Pero nararamdaman nyo ba na parang may mga kailangan ng pagbabago sa kilos, diba, sa mga pupuntahang lugar? Siyempre, bawal yung mga gimmicks, diba? Pag nakita kayo sa public place, alam niyo yung mga fans, ang dami ng issues. So may mga nabago ba dun sa lifestyle nyo? As sa lifestyle, wala naman ho kahit pa paano kasi ako sa part ko, hindi naman ako palagimik na tao. At wala naman nagbago, ganun pa rin naman. Si Pia? Ako din po, hindi naman po ako din palagimik na tao din. At kahit before pa naman po, hindi din ako mahilig maglabas-labas. Although, may favorite place lang po ako na every time na drain ako, doon lang ako pupunta sa isang specific na kapehan. Pero, aside doon, hindi naman talaga ako out there na babae ko talaga. Last na lang, sabi nga nila, ang basehan ng kasikatan is kapag binabash na kayo, pinaglalaanan kayo ng pansin ng mga netizens, ng mga bashers. So, so far, ano yung most hurtful words na binato sa inyo? Na talagang naapektuhan kayo mentally, emotionally? Siguro po, hindi
hindi naman talagang masakit, totally masakit yung mga sinasabi ng mga bashers, lalo na if hindi naman talaga totoo. Pero, siguro, nakaka-hurt lang sa side namin pag dinadami na yung family. Kasi ibang usapan na yung pag dinami mo yung family mo. So for the experience mo na yun, Piang, na may naiba tong intriga sa family. Siguro naman po sa lahat naman po na experience, sa lahat na yung nasa showbiz na experience na yun, hindi lang po siguro. Pwede mong ma-share kung ano yung na-involve yung family mo and paano mo hinandle? Siguro nung time na kakalabas ko pa rin ng bahay ni Kuya, sobrang ingay mo po nun eh. To the point na pati yung private kong tatay talaga, pati yung lumabas. Eh, sa mami ko naman, ang dami nang sinasabi about sa mami ko na mga super below the belt na talaga. And ako, hindi naman ako pwedeng pumatol basta-basta. Alam naman ng lahat yun na hindi na ako tulad before na kung ano lumabas sa bibig ko yun na yun. Siguro, pinalibas na lang namin. Sinabi ko na lang sa family ko na huwag na silang pumatol, hayaan na lang nila kasi lilibas na yan. So, hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Although masakit sa part ko na namabas sila dahil sa akin. Masakit yun, syempre. Pero wala tayong magagawa eh. Iniyakan mo yan, Piang? Ubus ko na po eh, sa PBB pa lang. Nakailang iyak na po ako doon about bashing eh. Pero sa ngayon po, hindi na eh. Parang hindi na po siya ganun nakakalalim na sugat. Hindi na totoo. Si JM, merong bang instance na sobrang kang na-affect dun sa bashing sa inyo na Piang? Sa akin, wala ako pakialam sa bashing talaga. Siguro, ayun, kapansin-pansin lang ako yung bashing kapag papunta sa pamilya, kapag iladamay na nila yung pamilya. Kasi pattern na ho yun ng mga bashers na kapag wala silang magawa sa'yo, yung pamilya ho yung iladamay. Which is yun yung hindi maganda. Yun po yung below the belt na ako yung nandito sa industriya ko, bakit kailangan idamay yung pamilya ko, pamilya niya. At hindi ko nakakain yung part. Walang particular instance na sinakot yung family mo? Marami. Lalo na ho nung after ko may tignan marami. Kahit mama ko, kapatid ko, nadadamay na sila. So, hindi ko naman ho masisisi kasi galing ako sa PBB. Madadamay ho sila. So, ayun, wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang na tumalmal ako sila sila, mga kapatid ko. Nabago silang masyadong magpakain-road. Kasi, hindi makakabala ng bashers. Lalo, patuloy ko yung ganitong klase ng proposal. Kahit ano pang sabihin na, sikat kayo. Yun yun. Thank you, Piang and JM. Thank